Welcome to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru and paranormal expert. Mga kababalaghan na tunay na nangyari, true to life stories, story number 21, Engkanto bilang isa. Na-interview ako sa pamosong programa ni Corina Sanchez Rojas, Rated Corina, dito lang. Pinag-usapan namin doon ang tungkol sa mga engkanto o engkanto. Sabi ko, may 4 na uri ng mga engkanto. Number 1, engkanto divino, mga makadiyos. Number 2, engkanto blanco, mga puti. Number 3, engkanto rojo, mga pula. Number 4, engkanto negro, mga itim. At nahati pa rin sila sa 4 na elemento: apoy, salamanders; hangin, sylphs; tubig, undins; lupa, gnomes. Nang bumaba sa daigdig ng Asiya ang mahal na Birhen Maria, sumakay siya sa isang kabayong maputi na may 2 pares na pakpak na nakikipaglaban din sa daanan nilang daigdig, sa Bria at Yetzira. Engkanto divino ang kabayo, na siyang tinatawagan sa oras ng Angelus, si Antika. Hindi na mabilang ang mga naging karanasan ko tungkol sa mga engkanto. At nito nga, nung interviewin ako ni Corina, ang sabi ko lang, may kanya-kanya tayong daigdig na nasasakupan. At hindi dapat pakialaman ang hindi atin. Kaya sa ganang akin, hindi talaga. Pero may sarili silang sentimento na hindi natin naiintindihan. May mga ipinakita silang mga retrato na mga kakatwa. At sinabi ko sa unang retrato na may mga humigit kumulang 8,000 engkanto na nakatira doon. At bawat retrato ay iba't ibang uri ng engkanto mayroon: salamanders, sylphs, undins, gnomes. May mga foreigners pa. Yun lang contribution ko sa kanila. Iparating ang sentimiento ng mga engkanto. Hindi sila mga laruan. Hindi sila object lang. May buhay sila. Naaabuso sila. Sinong pipigil sa mga gumagawa ng pang-aalipin sa kanila? Ikaw